Hey, kung handa na po ang lahat, let's open our Bibles to 1 Thessalonians 5. Unang Thessalonica, chapter 5. Mula po verse 16 hanggang 18. First Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Ako po ay babasa mula sa English Standard Version. 1 Thessalonians 5, 16 hanggang 18. Ito po ang sinasabi, Rejoice always, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let us pray. Lord, I pray na sa pamamagitan ng mga panalangin ni Paul, sa halimbawa ng kanyang ginagawa, Panginoon, sa kanyang pananalangin, ay ipakita mo sa amin, Panginoon, ang kabutihan mo. And also, Lord God, na maintindihan namin kung ano yung umaandar sa kanyang kaisipan. Bakit siya nagdadrive sa ganitong klaseng puso na hindi tumitigil sa pananalangin? Kung bakit niya kinukumbinsi ang kanyang mga tagapakinig na maging mapanalanginin din, Panginoon, dinadalangin ko po na tulungan niyo po kami na maunawaan din namin kung anong klaseng pananampalataya at kaunawaan meron si Pablo, si Apostol Pablo. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po kami sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, at dalangin ko po na sa pamamagitan ng iyong lingkod, kahabagan niyo po kaming lahat na makita namin, Panginoon, na sinasabi ng iyong salita. And may your servant, Lord, deliver your message, Lord God, with all of your grace. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gaya na napangako ko sa inyo, 2 linggo na natin tinatalakay yung topic patungkol sa pananalangin. Nung una, ipinakita ko sa inyo na importante ang unawa natin sa theology. Kailangan naintindihan natin ang Panginoon. Kung hindi rin tama ang magiging understanding natin sa prayer. Kung hindi mo naiintindihan ano ang role ni Father, ng Son at ng Holy Spirit, hindi nyo maiintindihan at hindi kayo makakapanalangin ng tama. Okay? Pinakita ko rin sa inyo kung paano nananalangin ng Old Testament. Ano ang naging role kung bakit sila nagpipray noon. Diba? Kaya sila nagpipray kasi, ano sabi ko sa inyo? Meron silang relationship. Diba? Meron silang appointed relationship with God. Pangalawa, meron silang, anong ginagawa nila? Ang purpose ng prayer nila ay for intercessory function o intercession. Sila ay nananalangin in behalf of. Kaya nga, sabi ko sa inyo, napaka-imposible na noong time nila ang prayer hindi makasarili. Hindi ito patungkol sa akin. Never nangyari yon. When the prophets prayed, they prayed for the nation of Israel. When Abraham prayed, he prayed for what? Dun sa kanyang mga kaanak at dun sa ibang mga tao na dapat ipanalangin at ilapit sa harapan ng Panginoon. Pinakita ko rin sa inyo, nung time ng Gospels, kung ano yung itinuturo ni Christ, kung paano itinuro ni Christ, ano yung mga purpose, ano yung mga kadahilanan, ano yung lalim, at ano yung naisin, kung bakit tinuturo ni Christ yung pananalangin sa kanila. Okay? Ngayong umagang ito, pinakita ko kasi sa inyo, kung natatandaan ninyo, last week, pinakita ko sa inyo na ang function ng prayer noon ay para i-develop ang alin. Number 1 ang alin? Yung trust. Kailangan ma-develop yung trust. Bakit? Hindi naman nila kailangan lang sabihin talaga kung ano yung nais nilang sabihin. Bakit? Bakit hindi nila kailangan? Kung tutuusin. Alam na ni God yung kailangan nila. So ano na lang kailangan nilang gawin? To trust. Di ba? Kaya sila nagpipray, ito ay expression ng kanilang nararamdaman, and one of it is trust. Pangalawang bagay,
forgiveness, for them to forgive. The purpose of prayer, kung bakit tayo nagpipray, ay para tayo rin ay humingi ng kapatawaran at para makapagpatawad rin tayo ng iba. Diba? Kaya nga, magugulat kayo kasi ang emphasis ng prayer na tinuro ni Christ, noon lang nagkaroon ng ganong klaseng pananalangin. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Hindi nagpipray ng ganon ang mga Jew. Kaya nga nung narinig yun ng mga Jew, bulantang sila. Bakit kami tinuturuan ng ganito ngayon ni Christ? Ni Jesus? Anong klase ito? Kakaiba. Okay? Ano pa? Bukod sa forgiveness, persistence. Kung naaalala ninyo, sabi ko sa inyo, merong parable na tinuro si Christ. Diba? Yung lalaki na kumatok, gabi na, hating gabi. At ang tinuturo doon ay, ng marami, ang tinuturo doon, parang kaya mong kumbinsihin ang Diyos kapag ikaw ay nanalangin ng mataimtim. Hindi yun ang gusto sabihin ng Panginoon doon. Okay? Gusto niya tayong maging persistent. Okay? Gusto niya tayong maging mapagpursigi sa pananalangin. Not necessarily dahil kaya natin kumbinsihin ang isipan ng Panginoon. But dito rin kasi sa pamamagitan ng persistent na ito, ipinapakita rito na siya ay isang mabuting Panginoon. Kung meron, itong tao kasi na to, yung kinakatok, sabi di ba, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa matinding pananalangin or matinding pagkatok. Pinapakita dito, kung sila na masama, kayang gawin yun, how much more si God na mabuti siya? Diba? Nakukuha niyo ba yung point? Hindi dahil sa kaya niyong ibahin yung isip ng Diyos. Hindi. Kundi dahil sa kailangan natin maging persistent sa ating pananalangin kasi mabuti siya eh. Isa siyang mabuting Diyos. So kahit na yung mga masasama nga, kasi yung mga kasunod nun yung kayong mga masasama, magbibigay ba kayo ng alakdan sa inyong mga anak pag humingi siya ng tinapay? Or humingi tayo, bibigyan ba ng bato? Hindi ganun eh. Kumbaga, kung ang taong masama ay nagbibigay, how much more si God na siya ay mabuti? So, kailangan natin maging persistent sa isang mabuting Diyos. Okay? At panghuli, ito ay communal or ito ay pamamaraan o kung paano tayo ay nagiging isang community, nagkakaroon ng pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa, nagpapakita ng pagkakaisa. Kaya tayo nagpe-pray. Kaya lagi linggo-linggo, I encourage everybody sa church to pray for one another. Sabi ko nga sa inyo, ang i-practice natin mamaya, bago tayo umuwi, I suggest, lalo na yung mga hindi nyo nakagrupo kanina, kamustahin nyo sila, tanungin nyo ano gusto mong pag-pray ko sa'yo. Okay? Ano gusto nyo pag-pray ko sa inyo? Isang buong linggo tayo hindi nagkikita. Okay? Isang buong linggo tayo hindi nagkikita. So, yung iba sa atin nagkikita every Friday pagka-prayer meeting, pero hindi lahat. So, anong nais nyo or paano tayo nagkakaroon ng community sa isa't isa? That is through prayer. Okay? Kaya nga, importante na makita natin. Ngayon naman, titingnan natin, anong umaandar sa isipan ni Paul? Kasi natalakay na natin ang Old Testament, natalakay na natin ang Gospels. Ngayon tingnan natin yung Ephesians. Anong umaandar sa isipan ni Paul? Bakit niya nasabi yung kanina, yung binasa natin, na pray without ceasing? Anong umaandar sa isipan ni Apostol Pablo? Okay? Una, kaya ganyan siya mag-isip. Kasi yung kanyang pananaw sa buhay, okay, ay God-centered. Meaning, God-centered mentality or point of view. Si Pablo po ay mayroong God-centered point of view. Ano ibig sabihin nun? Yung ba yung tipong konting kibot, praise the Lord? Nadapa, praise the Lord. Makakagat ng kaso, hallelujah! Ganon? Yung ba yung ibig sabihin ng God-centered point of view? Nagulat, hallelujah, hallelujah. Ganon ba yun? O yung kada pray ay, yes God, laging ganon ng ganon, kada prayer. Ano ibig sabihin ng God-centered point of view? Tingnan nyo sa 1 Timothy, chapter 6, First Timothy chapter 6, verse 15 and 16. First Timothy 6,
15 and 16. Tingnan natin ha. Ito ang sinasabi dito. Which we display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be the glory and eternal dominion. Amen. Is this a prayer? Yes. Ano ang pinaka-indicator natin ng prayer yan? Yung salitang Amen. Di ba? This is part of His prayer. This is the ending of His prayer. Magugulat kayo dyan kung anong klaseng laman meron si Paul. Kaya siya ganyang mag-isip, okay? Kaya siya ganyang manalangin na sabi niya na we should pray without ceasing kasi naisip niya, tumatakbo sa isipan niya na si Christ ay ano? The blessed, the only sovereign, the King of kings, the Lord of lords, the only immortal, the one who dwells in an approachable light, and no one can ever see. Ibig sabihin, ganong kataas ang tingin niya kay Christ, kaya alam niya, sa lahat ng aspeto ng buhay niya, si Christ ang siyang nagpapatakbo. Therefore, kung si Christ ang nagpapatakbo ng buong buhay niya mula sa umaga hanggang sa pagtulog niya sa gabi, hanggang sa pagising niya kinabukasan, masasabi mo talaga, hindi ako dapat humihinto na pakikipag-usap ko dito kay Christ. Bakit? Kasi pag nawala siya, patay ako. Naintindihan niyo po ba? Bago kami umalis, every time, kahit saan kami pupunta, chine-check up ko muna yung kotse. Okay? Bago kami umalis. Titingnan ko yung gulong, titingnan ko yung tubig ng radiator, titingnan ko yung tubig ng baterya, titingnan ko yung langis ng makina, titingnan ko yung gas. Titingnan ko kung may brakes, kung ayos yung clutch. Bakit? Ba't ko kailangan gawin yun? For safety. Si Paul, he really knows na ang tanging safety niya ay kung nakaugnay siya kay Christ. Kung tatanggalin mo, okay, yung preno sa kotse, will you still be safe? Of course not. Disgrasya yun. Iyon ang nangyayari kapag ang tao ay wala yung kanyang mentality o kanyang point of view ay hindi Christ-centered or hindi God-centered. Yung isang office mate ko, last Monday and Tuesday wala siya. Tapos kinabukasan ng Wednesday, sabi ko, bakit 2 araw ka nawala? Check up. Bakit? Ano nangyari? Umaatake na naman yung yung puso niya kasi lumalaki. So, sabi niya, mga ECG, daming ginawa sa kanyang check up. Sabi ko, nakakalimot na kasi ako sa Diyos eh. Sabi ko, talaga ang Diyos, dapat dapat naaalala lang natin. So, hindi naman. Sabi ko, hindi, yun kasi, maraming tao naaalala ang Diyos pag may sakit. Dito dapat iba ang Christians. Ang Christians hindi dapat yung tipong naaalala lang kapag Saturday or Sunday. Dapat si God, He is in our bloodstreams. Naintindihan niyo ako? Kahit nga nagkakasala kayo, dapat naiisip niyo si God eh. Naalala niyo ba yun? Nagagawa niyo ba yun? Ako kahit na nagkakasala ako, naaalala ko si God eh. Kaya nga pagkatapos kong makagawa, halimbawa, meron akong isang compromise na nagawa. Nakakainis eh. Nakakainis na parang, bakit ko ito ginagawa? Bakit ko yan nagawa? Kasi ang prayer, hindi ito yung katulad ng iniisip natin na meron lang tayong praying time.
ang prayer time ko, ang praying time ko tuwing alas 5 ng umaga bago pumasok sa office. No. Our prayer should be unceasing. Ito ay isang communication. Okay? Kasi marami sa atin, parang ang prayer natin, parang yung mahal natin sa buhay na sa abroad. Okay? Na tipong parang, sige, mahal, o honey, o darling, o sweetheart, tuwing alas 10 ng gabi, mag-chat-chat tayo. Parang ganun ang prayer time natin. Na meron lang tayong certain time kung kailan tayo magpe-pray. Pero ang sabi ni Paul, pray unceasingly, or walang humpay na pananalangin. Bakit? Kailangan ba lagi tayong nakapikit? Hindi. Prayer is talking to God continuously. Kaya lang yan mangyayari if you have a Christ-centered and God-centered point of view. Na lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi pa pwedeng magkaroon ng kaayusan kung hindi nakaugnay sa Diyos. Okay? Meron ako isang joke na nabasa. Sabi niya, Lord, sana si Jose Rizal na lang ang pumatay kay Magellan. Sabi ng tatay niya, narinig yung prayer niya, bakit mo naman pinag-pray yung anak? Kasi tayo, nasagot ko sa example. Marami sa atin. Sana po, papalitan na lang yung history. No? Marami sa atin, we think God na taga-solve lang ng problem. Sabi ko nga sa inyo, prayer is not asking a genie your 3 wish. Prayer is communication. So kaya nasabi ni Paul na ganun siya. Actually, kung tutuloy niyo pa sa verse 17 yung binabasa natin. Tignan niyo. 1 Timothy. Tignan niyo yung verse 17. Tignan niyo yung sinabi yung last sentence dyan. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty nor set their hopes in uncertainty of riches but on God. Bakit? Tignan niyo yung sinabi sa huli. Who richly provides us with everything to enjoy. Yung pinoprovide sa atin ni God, hindi lang yung needs, but yung enjoyable needs natin. Di ba sabi ko nga sa inyo last week, hindi nyo ba napapansin na habang tumatagal ang panahon, hindi lang pinoprovide ni God, sinusustain niya pa yung mga pangailangan natin. Di ba? Hindi nyo ba napapansin na nakakapag-cellphone pa kayo, nakakapag-FB pa kayo, nakakakain pa kayo, may Noche Buena pa minsan. Walang, kumbaga, meron mang mga needs, still God sustains at nakakapag-enjoy pa tayo. Sometimes, may extra pa, may mapanood ka pa ng sine. Diba? Kung talagang, hindi lang siya sakto-sakto eh. Nilalagpasan niya pa kung ano yung needs natin. Actually. Diba? Minsan nakakapag-Starbucks pa nga kayo eh. May time pa kayo nakakapag-Jollibee. Madalas ba? Madalas. Malapit lang. Lalapit ang Starbucks eh, no? Actually, yan ang bumubuhay ngayon sa Rostans, ang Starbucks. Kasi kung mapapansin nyo, ilan lang naman ang Rostans, di ba? Alam nyo ba yun, Rostans ang may-ari ng Starbucks? Oo, ilan lang ang Rostans. And dahil sa SM, humina ang Rostans. Pero dahil sa Starbucks, nabuhay sila. Okay. So, ang bumubuhay ngayon sa Rostans ay Starbucks. Pang-social kasi. So, hindi nila makuhang magbenta ng social na damit, nagbenta sila ng social na kape. Binili naman ng mga Pinoy. Oo, yun lang. Bilis ka lang maubos. Isang ganun. Kano na? Oo, 165. Sipin mo yun, 200 kape. Samantala dyan, meron limang, sabi nga ni si Grace pa, si Blessing kanina. May 5 piso pa lang kape. Kasi, merong bendo na coffee ngayon eh, mga bendo coffee, 5 piso. May 5 piso pa lang, no? Sabi niya kanina. Nadaanan kami. So, we should have a Christ-centered point of view para magkaroon tayo ng katulad ni Paul na heart sa prayer. Kaya lang tayo magkakaroon ng
puso na walang tigil sa pananalangin. Maya't maya, nagpipray, kung meron tayong Christ-centered or God-centered mind. Hindi naman ibig sabihin na prayer ay tipong kailangan yung susundin lagi yung acrostics na adoration, confession, thanksgiving, supplication. Di ba? Hindi tipong parang may pagpe-pray ka, pagpe-pray mo, wala nakasakay ka sa jeep, kailangan buuin mo muna yun, hallelujah, hallelujah, gagano ka muna. Tapos, Panginoon, patawarin mo ako, tapos thanksgiving, tapos supplication. Hindi naman kailangan laging ganun. Communication ay hindi formal. Tama? Pagka ba nakikipag-communicate kayo sa mahal niyo sa buhay, formal kayo? Hindi pong halimbawa si G, ihingi ng baon sa mami niya. Dear Mami. Ganun ba? Di ba Ma, gusto ko sanang sabihin na napakaganda mo. Ganun ba? Kailangan niyo muna siyang i-adore, bobolahin niyo muna. Di ba? Napakabuti niyo pong ina para sa amin. Ganun ba? Di ba diretso? Ma, Mi, pera naman. Pampasahe, pang Starbucks. Wow. Sosyal. Diretso. We can talk to God. We can have our prayer time na formal, but the unceasing prayer o yung walang tigil na pananalangin, hindi nyo kailangan laging formal yun. You can talk to God directly. Yun ay isang bagay na napakagandang ginawa ng Panginoon sa atin nowadays. Kasi simula nung namatay si Christ, naalala nyo ano yung nabiyak dun sa templo? Yung kortina ng kortina, Kortina sa bintana ba yun? Kortina sa wall. Ha? Kortina yon doon sa harang sa place ng holy at Holy of Holies. Sa Holy of Holies, ang nakakapasok lang ay yung high priest. Hindi lang priest ha. Dalawang klase kasi yung mga priest. Yung priest and the high priest. Yung priest, yung nagsiserve sa buong temple. Yung high priest, sila lang yung nakakapag-alay ng dugo doon sa throne. Sa high priest. Nung namatay si Christ, nabiyak yung kortina na yun. Ipinakita ng Diyos na wala nang harang yung holies sa yung Holy of Holies. Therefore, ibig sabihin, pwede nang lumapit ang isang ordinaryong Christian sa Diyos. Dati, hindi pwede. Bakit? Mamamatay ka pag pumasok ka doon sa Holy of Holies. Diba? Kaya nga sabi ko may kalimbang yung mga high priest, may taling nakataling. Bakit? Habang kumakalimbang yung kalimbang ng high priest, ibig sabihin buhay pa siya. Pero pag huminto yung kalimbang, ibig sabihin pinatay siya ng presensya ng Diyos. Kaya hihilahin na lang siya ng lubid ng mga priest. Ganun yun. Ngayon, sa prayer natin, yun din. Simula nung namatay si Christ sa cross, we have the access to God. Pwede na tayo makapanalangin. Noon, no Old Testament, bakit Pasko no Old Testament hindi sila nakakapag-pray? Basahin nyo, sino daw nakakapag-pray no Old Testament? People cried out to God. Tama? Umiiyak sila sa Diyos. Pero nakakalapit ba sila sa Diyos? No. It's always the prophet or the priest. Okay? Bakit yung mga kings, pastor? Kasi yung kings, meron din silang role as priest. Kasi tinalaga rin sila ng Panginoon. Kaya nga galit na galit ang Diyos kapag yung hari masama. Masamang hari. Kita nyo si Solomon, nakapag-offer siya. Si David, nakapag-offer siya. Diba? Pwede magtanong yung iba, Pastor, bakit si Saul nagalit ang Panginoon na nag-offer siya? Alam niyo kung bakit? Anong reason ni Saul? Bakit siya nag-offer? Kasi iniisip niya yung pag-offer ay anting-anting. Bakit? Bakit anting-anting? Pag nag-offer sila, iniisip niya, mananalo sila sa gera. Which is wrong. Hindi naman dahil sa offering, kaya sila nananalo, kundi dahil sa ginagrant sila ni God ng grace niya. Okay, pangalawa. Anong reason kung bakit bakit ganon yung kaisipan ni Paul? Dahil sa yung kanya mentality ay Christ-centered or God-centered. Tingnan niyo yung Colossians. Dadagdag ko lang to Colossians 1 verse 16 hanggang 17.
For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Sino sinasabi dyan? Si Christ. So malinaw, no? Na lahat ng bagay, sino lumikha? Si Christ. At para kanino? Si Christ. Verse 17. And He is before all things, and in Him all things hold together. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Hindi magbabangga ang earth at ang moon dahil hawak ni Christ lahat. Therefore, kung ganun pala, why don't we thank God kung hawak niya ang lahat ng bagay? Okay? So, pangalawang bagay na gusto ko sabihin sa inyo, hindi kasama yung Colossians, no? Ito, yung second point ko ay yung reason ni Paul. Kaya nagkaroon ng mentality si Paul na lagi siyang nananalangin dahil alam niya sa sarili niya, siya ay niligtas lang ng Diyos. Okay? Number 2 is thanksgiving because of salvation. Una, he has the Christ-centered or God-centered mentality. Ngayon, he has a thanksgiving heart because of salvation. Alam ni Paul sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat na iligtas. Okay? Hindi siya karapat-dapat na iligtas. Sabi ng Romans 3:10, no one is what? No one is righteous, not even one. Diba? No one is righteous. Alam ni Paul yun. Kung tutuusin, sabi ni Paul, siya daw yung Pharisee of the Pharisees. Pero, kahit na sinabi niyang siya yung Pharisees of the Pharisees, alam niyang no one is righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi niya pwedeng ituring yon na matuwid siya. Yung opposition ni Paul, naniniwala ba kayo na maka-Diyos si Paul bago pa siya naging Christian? Maka-Diyos ba siya? Akala niya. Akala niya maka-Diyos siya. Pero sa totoo lang, maka-Diyos siya, hindi siya maka-Diyos. Ano yung sabihin? Bakit maka-Diyos? Hindi siya maka-Diyos. Maka-Diyos. Ano yung sabihin? Yung relihiyon ang kanyang pinaglilingkuran. Bakit? To the point na ipapatay niya yung mga Christians na wala namang ginagawa at bina-violate sa law. Pero dahil sa hindi sila Jew, pinapapatay sila ni Paul. Jew, meaning Hudyo. So, maka-Hudyo siya. Si Paul ay relihiyosong tao. And this is the sad part of humanity even nowadays. Kahit ngayong panahon natin, ito ang pinakamalungkot na parte ng sangkatauhan ngayon. Marami ang relihiyoso, pero hindi maka-Diyos. Bakit? Tanungin, naalala niyo yung pista ng Nazareno? Bakit sila nandun? Bakit sila namamanata? Ha? Isang reason, may hinihiling. Pangalawa, meron silang iniingatan na hiniling nila before, na binigay, na ayaw nilang mawala, kaya iniingatan nila ngayon na mamanata sila. Diba? Kaya sila namamanata, binigyan po kami ng anak. So, dahil doon, namamanata kami. Eh, iba naman, hinihiling kasi nila yung kagalingan. They think na yun yung dahilan kung bakit sila ay dapat magbigay ng oras. Hindi dahil sa siya ay Diyos. Hindi niyo ako? Pagalingin ka o hindi ng Panginoon, Diyos siya. Yes or no? Tugunin niya o hindi yung panalangin mo, Diyos siya. Walang question doon. Therefore, He deserves to be praised, to be worshipped, and to be prayed for. To be prayed unto. Tama? Karapat dapat lang siyang panalanginan, karapat dapat lang siyang sambahin. Bakit? Ano man ang mangyari, Diyos siya.
Ngayon, kung Diyos siya at tao tayo, tapos bigyan kanya ng pansin, hindi ba karapat-dapat lang na mas lalo ka magpasalamat kasi pinansin tayo ng Panginoon? Iyon yung naramdaman ni Paul. Iyon yung naintindihan ni Paul. Dahil marumi siya, iniisip niya na siya ay worst of sinners. Tingnan niyo sa 1 Timothy chapter 1. Tingnan natin sa verse 13 hanggang 16. Tingnan niyo ang sinasabi dyan. Though formerly, Timothy 1 verse 13. 1 Timothy 1:13. Though formerly I was a blasphemer. Tingnan niyo yung sinabi dyan, di ba? Formerly I was a blasphemer, persecutor, an insolent opponent, kalaban. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Ibig sabihin, wala siyang pananampalataya kay Kristo. May pananampalataya siya sa pagiging Hudyo, pero wala siyang pananampalataya kay Christ. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Tingnan niyo yung verse 15. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Tingnan niyo yung stress dyan sa huli, of whom I am the foremost. Ako ang pinakamalala sa lahat ng makasalanan. But I received mercy for this reason, that in me and the foremost Christ Jesus might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Ako yung pinakamasama sa lahat ng masama, chief of sinners sa ibang versions. Pero binigyan siya ng kahabagan para makilala siya. Okay? Kung nagkaroon siya ng karapatan o ng pagkakataon para makakilala siya sa Panginoon, ano sa tingin niyo kung kayo rin yung ganon? Actually, lahat tayo yun. Ganon. Hindi tayo karapat-dapat na makatanggap ng biyaya niya. Hindi tayo karapat-dapat na i-save. Naramdaman niyo ba yun? Naranasan niyo ba sa buhay yun na hindi kayo karapat-dapat pero sinave tayo? Yun ang dahilan kung bakit ganyan klaseng manalangin si Paul. Kaya walang humpay si Paul manalangin. Kasi naintindihan niya na makasalanan siya pero sinave lang siya. Yung mga namamanata, they pray nang walang humpay at paulit-ulit kasi meron silang inaasahan at inihingi doon sa kanilang pinapanalanginan. Diba? So yung iba, sasayaw sa ubando, mag-aalay ng itlog kasi gustong kaanak. Diba? Yung iba, magdidebosyon sa Baclaran, magdidebosyon sa Quiapo, kasi meron gustong hingin. The salvation that we receive is enough para walang humpay tayong manalangin sa Panginoon. Yes or no? Yes. Yung bang alam ninyo na dapat meron kayong pagkakautang sa isang tao, tapos sasabihin ng tao yun, sige, huwag mo nang bayaran yung utang mo sa akin. Okay na. Ano sa tingin nyo gagawin nyo? Sigurado ako pagka ginawa sa inyo yun ng isang tao na malaking pagkakautang nyo, pag titimplan nyo ng kape, mamasahihin nyo sa likod. Baka halikan nyo pati paano. Diba? Malaking pagkakautang nyo, meron kayong baon na baon kayo sa utang, kung sasabihin nyo sa inyo, sige, huwag mo nang bayaran, okay na yun. Problema yun. Solve na. Lalayuin nyo ba yung tao na yun na nagpautang sa inyo? Tatakbuhan nyo? Lalayo kayo? Hindi na kayo magpapakita? Magpapaka-ingrato ba tayo? Of course na. Diba? Baka ipaglaban nyo pa yun kung ano mang gawin nyo para sa Kanya. Yun din yung naranasan ni Paul at yun din yung
yung kanyang naintindihan kung bakit ganon katindi yung kanyang pananalangin sa kanya. Pangatlong dahilan, bakit ganyang mag-isip si Pablo? Naiisip kasi ni Pablo na hindi siya tatagal sa kanyang paglilingkod kung hindi siya magpipray o wala ang Panginoon sa kanya. So iniisip niya that prayer is essential to ministry. Prayer is essential to service or ministry. Importante ang pananalangin sa paglilingkod sa Panginoon. Agree or disagree? Naranasan ni Paul yung greatness ni God. Kaya alam niya na yung kanyang paglilingkod ay hindi pa pwedeng magkaroon ng sa katuparan kung hindi siya mananalangin. Okay? Samahan niyo ako sa Ephesians 6, verse 19 to 20. Ephesians 6. And sabi po, and also for me, the words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Yun yung sinabi dyan, na yung sasabihin niya ay ano? Ano daw yung sasabihin niya? Galing sa kanya? Magaling mang orator si Paul? Hindi. Ano sabi? The words, ano daw? May be given to me. So yung sinasabi ni Paul ay ano? Galing sa kanya? Galing kay God. 20. For which I am ano lang siya? Ambassador. Okay? In chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. He is ought to speak. Kailangan niya magsalita. Pero yung kanyang sasabihin ay ano? Hindi galing sa kanya. Galing sa Panginoon. Isa pa po, Colossians 4, verse 3 and 4. Tingnan nyo, sabi dyan. At the same time, Colossians 4, 3 and 4, at the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Kanina, yung sasabihin niya ay galing sa Panginoon. Ngayon, yung opportunity to minister ay galing din sa Panginoon. Hello? Even on Sundays, kung hindi loloobin ng Panginoon, makakarating ba kayo dito para makapakinig ng salita ng Diyos? Hindi. Diba? It is even God's will para makarating tayong lahat dito. Bigyan ko ng example. Yung iba sa atin, hindi constant yung schedules. Diba? Si Ruth, diba? May pasok, may departmental exam. Kung hindi i-will ni God, hindi niya hahayaan na maka-attend siya, hindi siya makaka-attend. Si June, kung hindi kakalooban ng Panginoon na ayusin yung oras, paano siya makaka-attend? Even on Sundays. Meron ilan sa atin, hindi kakayanin. Sabi nga ni Mami Babes, may sakit ako, pero pinilit ko lang. Ibig sabihin, gumawa rin ng paraan ng Panginoon para makayanan niya, para makarating ngayon. Si Angeli, ganun din. Kahit na may sakit, pinilit lang. So, ibig sabihin, God still moves para makarating kayo rito. Kung hindi kayo nayaan ng Panginoon makarating kayo rito, lupay-pay kayo, makarating ba kayo? Hindi. Diba? Ibig sabihin, sa every circumstance, even in the ministry, Paul thinks, ang iniisip ni Pablo, si God ang siyang gagawa ng opportunity at si God rin na siya magbibigay sa akin ng words. Kaya kailangan kong mag-pray. Yes or no? Kaya kailangan natin mag-pray.
Kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, gusto nyo i-share si Christ, pray. Kasi siya ang gagawa ng opportunity, siya rin ang gagawa, pagbibigay sa inyo, sasabihin nyo. One time, nag-uusap na kami mag-asawa, sabi niya, yung co-office mate niya, ganito. Sabi ko sa kanya, kaya ka nilagay ni God yung sa ganung situation, kaya nga nandoon ka sa ganung point, kasi gusto ng Panginoon na ikaw yung gamitin ko. Hindi pa pwedeng tawagin mo ako. Hindi pa pwedeng, di ka dito, sharean mo si ganito. Hindi pa pwedeng kayo. Halimbawa, Wednesday, Pastor, may sharean ako. Punta naman kayo dito. Nandoon na kayo. Kayo yung nandoon sa ganong moment. Makikita niyo yun that God really moves. Nagsiset up si God ng pagkakataon sa inyo. Siya rin ang magbibigay sa inyo na sasabihin niyo. Kaya nga, we should pray. We should pray. Kaya ganon ang mentality ni Paul. Okay? Bakit? Kasi si God ang nag-o-open ng doors. Yes or no? Yes. Pangalawa, siya rin ang nagbibigay ng boldness sa ayaw sa gusto. Natatakot kayo, di ba? Pray. Si God ang siyang magbibigay sa inyo ng tapang. Okay? Pangatlo, si God rin nagbibigay sa inyo ng facility or ng mga kaunawaan para maintindihan nyo isang bagay na isi-share nyo. Hindi kayo pwede mag-share na hindi nyo naiintindihan. Tama? So kung anong alam nyo, yun yung mai-share nyo. So si God, ang siya mag-set up sa inyo sa mga ganong pagkakataon. Okay? Hindi naman kayo isi-set up ni God sa isang tipong parang makakaharap mo si Apostol Kibuloy, tapos sisharean nyo siya. Sa tingin nyo, isi-set up kayo ni God sa ganong pagkakataon? Of course not. Naalala ko yung sabi ng ninong ko sa kasal, ninong namin sa kasal. Tinanong ko siya kasi sabi niya, ang dami na raw niya nakaharap. Sabi ko sa kanya, joke lang, sabi ko, Sir, sa tingin mo, mamimit mo si Satan? Sabi niya, hindi ako karapat-dapat para makaharap siya. Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi ganong kataas yung kanyang level para sa kartada ni Satan na tipong parang, noong una, na-shock ako, sabi ko, bakit takot ka kay Satan? Tapos in-explain niya sa akin, hindi. Sabi niya, napakaliit lang ng knowledge ko. Pansinin mo si Satan, sabi niya gano'n. Kaya niyang i-twist ng pabali-baliktad yung Word of God. At yun daw yung mga bagay na natatakot siya. Sabi niya nung time na yun, parang yung iba sa atin, ang tapang-tapang natin na parang lahat na lang debate, or lahat na lang awayan natin, or hindi tayo takot, I will trample Satan underneath my feet. Pero isipin nyo, sino lang sa scriptures ang humarap kay Satanas? Si Christ lang. Nakatakot yun. Isipin nyo, makaharap mo siya. Ang talino kaya nun. Ang galing kaya nun. Diba? Hindi ko sinabing matakot kayo sa kanya. Ibig ko na sabihin, hindi tayo dapat magmayabang. That's why we should pray. Kasi, the opportunity, si God ang nagbibigay. Yung boldness, si God ang nagbibigay. Yung understanding, si God rin yung nagbibigay. So, kung magkakaroon tayo ng opportunity for the ministry, si God ang nagbigay nun. The only thing we do is to pray. Intindihan niyo po ako? Yes or no? Okay. Pangilan na tayo? Pang-apat. Okay. Bakit ganong mag-isip si Paul? Kasi iniisip niya na hindi siya magkakaroon ng katatagan o katagumpayan kung hindi siya mananalang. Meaning, or to translate, prayer is essential to persevere. For us to persevere, kailangan tayong mag-pray. Prayer, sabi ko sa inyo, is utterance of what we feel. It is also a gesture of humility. Ang pananalangin ay isang palatandaan o pagpapakita sa harapan ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba. Kaya tayo nagpipray. Okay? Kaya tayo nagpipray. Kaya ngayon mali yung mentality natin na kaya tayo nagpipray para may hingin. Halimbawa, may exam ka. Bakit ka magpipray? Para ipasa ka ni God? Para kahit hindi ka nag-review, mamajikin niya?
Para example ko sa inyo kanina, sana si Jose Rizal na lang ang pumatay kay Magellan. Pwede ba yun? Babaguhin ni God yung history para sa inyo? Sana umulan na lang para walang pasok. Ganun ba yun? Prayer is a gesture of humility. Meaning, hindi natin kaya. Lord, kung wala ka, babagsak ako sa exam. Bakit? Alam niyo ba eksakto kung anong lalabas sa exam? Pag alam niyo yun, ibig sabihin may leakage kayo. Okay? Ibig sabihin may leakage kayo. Kaya nga nagre-review kami nung kambal sa kanilang periodical exam. Sinasabi ni Grace, Daddy, ganito ang tanong mo, ganito ang tanong mo. Sabi ko sa kanya, paano kung hindi ganyan ang tanong? Kasi hindi naman natin alam kung anong itatanong eh. Hindi natin alam kung anong haharapin natin sa buhay. Pag-gising nyo sa umaga, alam nyo ba kung anong mangyayari sa inyo pagbukas nyo ng pinto? Diba? Nung New Year nga, mayroong bata naglalaro lang, tinamaan ng stray bullet. Diba? Hindi natin alam eh. What happens next? So, for us to persevere, kailangan natin mag-pray. Kasi it's showing God, hindi natin kaya. At siya ang bahala sa atin. Kailangan tayong ma-deliver. Sabi ng Romans 15, tingnan niyo Romans 15 verse 30. Kailangan tayong mag-pray ng deliverance. Verse 30, 15:30. Sabi dito, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by that love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. Hinihiling ko sa inyo na magpursige tayong lahat na manalangin. Para kanino? Para sa akin, please. Ano daw? Bakit? That I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that the service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Na sana ay hindi ako gulpihin pagdating dun sa Judea, at sana mapaglingkuran ko ng tama yung mga banal o yung mga Christians. Bakit? Is Paul's oratorical capability isn't enough? Hindi pa ba magaling mag-preach si Paul? Hindi yan pagaling ang mag-preach. Actually, magaling mag-preach si Paul. Pero bakit pa rin siya nananalangin? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. At hindi kami pwedeng manangan sa sarili mong kakayanan. Kaya nga sabi niya, pray on my behalf. Ipag-pray niyo ako, please. Na ma-deliver ako doon sa mga tao sa Judea. Bakit? Pwede siyang gulpihin doon. Lalo siya, kilala na siya. Diba? At sana raw, maging katanggap-tanggap yung kanyang paglilingkod doon sa mga saints. Bakit? Pwedeng pagdating niya doon, kahit na anong galing at husay niya pang magsalita, kung hindi naman tanggapin ng mga tao, ano mangyayari? Nonsense. So for us to persevere, para tayo magtagumpay at para maging matatag tayo, we need to pray to God. Kaya nga, sabi ko nga lagi sa may bahay ko, sama mo ako sa prayer. Kasi hindi porket pastor ako, matatag ako. Ang dami-daming lumalapit na tukso sa mga pastor. Hindi ko nga alam bakit gano'n. Bakit kapag pastor, mukhang pogi? Di ba? Mukhang pogi sa iba. Hindi ko alam bakit gano'n. Kahit na meron ako isang kausap sinita ko kasi young people siya, tapos nakita ko yung nagpa-picture sila ng pastor niya na nakahawak sa kamay niya tapos nakaakbay pa sa kanya. As in close na close. Oo. Knowing yung pastor niya, may asawa yon, tapos siya dalaga siya. Sabi ko, bakit kayo nagpa-picture ng ganyan? Pinost mo pa sa FB? Sabi ko, maiintindihan kita kung ang turing mo niya sa pastor mo parang tatay. Sabi ko, hindi kasi kuya, ang gwapo kasi ni pastor eh. Ganon, kilig. May kilig factor. Sabi ko, pasalamat ka kung malapit lang ako sa iyo, kasi taga Bulacan siya eh. Kung malapit lang ako sa iyo, binatukan kita.
Taga-Ubando kasi, ang layo eh. Sabi, hindi na tayo magkasama, kundi ako kinutusan kita. Ganun sa kanya. Nagpa-picture, magka-holding hands pa at naka-akbay pa. Okay. May kilig factor. Kasi nakita ko yung, alam niyo yung nagpa-picture, tapos alam niyo kinilig dun sa picture. Yun eh. Yung timong parang nakatabi ng artista. Ewan ko ba, pagka Pasko nagmumukhang gwapo, kahit hindi. Diba? May ganun eh. Meron kong wala namang kakaibang amoy. Hindi ko naman alam kung amoy. Hindi kasi, alam niyo yung mga insekto sa mga hayop, meron silang nilalabas na pheromone. Alam niyo yung pheromone? Hormones yan na naaamoy kaya nagiging attractive. Parang aso. Yung asong babae, kapag panahon na kailangan niya magbuntis, pansinin niyo, ang daming mga aso nagdadatingan kahit nasa malalayong lugar. Diba? Meron kasi siyang nilalabas na amoy. Ang tawag doon, pheromone. Ganon din yung mga butterfly. May nilalabas silang mga amoy. Ang tawag doon, pheromone. Buti na lang ang tao, walang ganon. Diba? Pag gusto mo ng magbuntis, mangangamoy ka na, ang pangit, diba? Buti na ang tao, walang pheromone. So, in order for him to persevere, si Paul, yun yung kanyang ginagawa. He what? He prayed. Tingnan nyo sa sa 2 Corinthians 12, 20 to 21. 2 Corinthians 12, verse 20. For I fear that perhaps when I come, I may find you not as I wish, and that you may find me not as you wish. That perhaps there may be quarreling, jealousy, anger, hostility, slander, gossip, conceit, and disorder. I fear that when I come again, my God may humble me before you, and I may have to mourn over many of those who sinned earlier and have not repented of the impurity, sexual immorality, and sensuality that they have practiced. Sino kausap niya dito? Christians o hindi? Christians. Pero anong sabi niya? Natatakot ako na baka kapag nagkita tayo, hindi ko makita yung ine-expect ko. At natatakot din ako na baka pag nagkita tayo, hindi nyo makita sa akin yung ine-expect nyo. Baka may lumitaw na daw. Baka meron daw lumitaw na away, selosan, galit, di ba? Slander, chismis, pandaraya, at kaguluhan. Natatakot ako na baka mamaya may mga nangaliwana sa inyo, nanganan. Bakit? Kasi kaliwat kanan meron. Natatakot ako baka mamaya meron na sa inyong naging taksil, sensuality, may mga nabakla na sa inyo, natibo. Yun yung takot ni Paul. Kaya siya nagpe-pray. Kasi kapag hindi natin alam what may happen tomorrow, di ba? Hindi natin alam what may happen tomorrow. Sabi nga ng kahapon, nagkikwentuhan kami, kasi napanood namin sa TV yung isang pelikula ni Aiza Sigera, Enteng Kabisote. So, tapos napag-usapan yung mga angkan. Kaya siguro nabakla yan kasi may angkan, sa angkan nila may bakla. Sabi nga ni Sister Beck, wala sa angkan yun. Wala sa angkan yun. Actually, part of it, siyempre environment. Pero sin talaga yung nagiging dahilan kung bakit lumilitaw yun. Diba? Kasalanan talaga yung nagiging dahilan kung bakit lumilitaw yun. Siyempre nakakadagdag. Halimbawa, environment, mabading-bading ka na, bata ka pa, tapos napasok ka pa sa all boys na school, na wala kang magiging crush na girl. So, magiging crush mo, boy. Diba? Mababading ka talaga. Pwedeng ganun yung maging effect. O kaya, bading-bading ka na. Tapos ang kapatid mo, lahat babae, ikaw ang bunso. So, lagi kang dinadamitan ng duster, lagi kang nilalagyan ng bulaklak sa tenga. So,
Pwedeng maging ganun, lalo kang matuluyan. Okay? Pero sa totoo lang, sin yung dahilan. Kaya takot si Paul na baka mamaya pagbalik niya si church, ganun yung abutan niya. That's why he prays. Okay? Actually, alam niyo mga kapatid, every Sunday, before I go here, I always pray. And hindi ko alam kung sino dadagdag ko dito. I always pray na sana Lord, lagi pa rin tapat ang mga mananampalataya sa Word of Life. Okay? Hindi ako takot na mawala yung church. Takot ako mawala ang mga mananampalataya. Hindi ako takot kung saan tayo dalhin. Kasi nung this week, meron akong nakitang isang pastor na matagal ko siya hindi nakikita, tapos nakita kami ulit. Tapos nagkakwentuhan kami sa isang lamay. Tapos habang nakikwentuhan kami, damang-dama ko sa kanya na takot siyang maubos yung members. Sabi ko, na-realize ko lang, bakit gano'n? Tapos nung nagkikwentuhan kami ng wife ko, sabi ko, alam mo problema kasi ng maraming churches. Their pastor wants to survive. Kasi yung pastor nila, ang source of living yung church. Okay? So nabubuhay yung pastor kasi sinasahuran siya ng church. So pag nawala yung mga members, walang sasahurin. So ano kailangan gawin? Kailangan ko silang himasin, alagaan, huwag kong gagalitin at huwag kong sesermonan. Okay? So anong gagawin? Lahat ng sermon patungkol sa ito ang sikreto ng magandang pamumuhay. Ito ang sikreto kung paano kayo yayaman. Ito ang sikreto paano kayo i-bless. Hindi tuloy mapag-usapan yung mga kabuktutan sa loob ng church. Hindi tuloy mapag-usapan ang mga kasalanan. Bakit? Baka umalis. Alam nyo, wala akong care kung marami yung members pero puro pusong bato. Okay? It's nonsense. Mas gugustuhin ko pa na iilan lang yung nasa loob ng church pero puro totoong Kristiyano. Yun din yung puso ni Paul. Kaya nga he prays kasi kailangan niya na magtagumpay bawat araw sa ministry. That's why he prays for him to persevere and for the Christians to persevere. Kaya nga mamaya, please, after ng service, kunin niyo yung prayer request ng iba. Baka meron na tayong kapatid na gusto na magpakamatay. Kausapin niyo, baka meron. Sana wala. Okay. Pangilan na tayo? Panglima. Isa pang reason ni Paul, that's why he prays a lot. Kasi gusto niya nang bumalik si Christ. At dapat lang naman bilang isang Kristiyano na naisin din natin na bumalik na si Christ. Bakit? Gusto na ba bumalik si Lord? Yun na yung 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Look at what Paul says. 1 Corinthians 1 verse 7. So that you are not lacking in any spiritual gift. Tingnan yung sabi dyan. As you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Yung ating motivation lagi, mga kapatid, ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya lang tayo nandito kasi hindi pa siya bumabalik. Okay? Kung ayaw ng Panginoon na sa time natin siya bumalik, praise God! Pero wag naman yung tipo ang heart nyo, ay Lord, sana wag ka muna bumalik, please. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Wala pa. Or, ang sarap-sarap na trabaho ko. No. Our heart should always be for the coming or for the return of Christ. That's why we should have a heart of prayer
Dugtong-dugtong na to, mga kapatid. Dugtong-dugtong na. Para mag-persevere, kailangan natin mag-pray. Bakit? Kasi kailangan natin mag-persevere hanggang kailan? Sa bumalik si Christ. Diba? 1 Thessalonians 2, 1 Thessalonians 2 verse 19 to 20. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus? At His coming is it not you? For you are our glory and our joy. Kailangan natin mag-pray. Kasi darating, babalik si Christ. And we should be ready for that. And for us to be ready, we should pray. Panghuli po. Panghuling dahilan, pang-anim, we should pray, or Paul prays, or nananalangin si Paul. Siyempre, dahil anak siya, no? Ng Diyos. Hindi ka naman makakapag-pray kung hindi ka anak ng Diyos. Pero, ang pinakamatindi, o pinakapanghuli na dahilan, is for him to know the will of God. Kasi kailangan niyang ipanalangin ang kalooban ng Diyos. Sabi ko sa inyo na meron tayong mga issues dati na praying in tongues or praying in the Spirit. Kasi iniisip natin na yung Spirit yung nagpe-pray para sa atin. It is wrong. We pray, hindi ibig sabihin na wala yung intellectual capacity natin or hindi kasi natin naiintindihan. Nagpe-pray tayo, mayroong role yung ating mind sa ating pagpe-pray. Tama? Tingnan niyo yung Romans 10. Romans 10, verse 9. Medyo mahaba-haba ito hanggang 14. Pero matatapos na tayo dito. Romans 10, verse 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the Scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Therefore, no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing the riches on all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on Him in whom they have not believed? Tingnan yung call. Is it call not same term as the word prayer? Tama ba? Ang calling at ang prayer ay same. Yes or no? Calling on the Lord, saka praying. Iisa lang ang ibig sabihin. Yes. Sabi dito, how then will they call on Him whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Ibig sabihin, we only pray what we have understand. Hindi kayo pwede mag-pray na hindi nyo naiintindihan. Okay? And also, one part of prayer, okay, is yung ating rational understanding at hindi pwedeng unknown. Prayer is an intelligent or a rational activity. Kaya nga, kasama dito yung pag-alam ng will ni God. Last passage, Acts chapter 17, verse 22 hanggang 28. Last passage. So Paul, understanding in the midst of the Areopagus. Tingnan niyo yung sinabi dyan. Standing in the midst of Areopagus, said,
Men of Athens, I perceive. Ano yung word na perceive? Ano ibig sabihin ng perceive? Ano ibig sabihin ng perceive? Alam ko. Di ba? Nauunawaan ko. I perceive that in every way you are very religious. Naiintindihan ko that you are very religious. Verse 22. For I passed along and observed the objects of your worship. I found also an altar with the inscription to the unknown God. That therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. That the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Ibig sabihin, doon sa Athens, yung Athens kasi, sinasamba nila lahat ng Diyos. Tapos, dahil sa natatakot sila na baka meron silang Diyos na hindi masamba, meron silang altar doon nakalagay sa Diyos na hindi namin kilala. Sabi ni Paul, nakita ko meron kayong isang altar doon nakalagay sa Diyos na hindi namin kilala. Ngayon, papakilala ko siya sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sambahin ang isang tao, ang isang Diyos na hindi mo naiintindihan. Bakit? Dahil ang pagsamba, ang pananalangin ay may dapat nakalakip na kaunawaan o understanding. Okay? Kaya nga, natatawa kayo sa kanila, di ba? Pag nakakita kayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, bakit? Anong tingin nyo sa kanila? Bakit sila sumasamba doon? Kasi hindi nila naintindihan. Wala silang alam. Di ba? Di ba ginagawa natin katatawanan kapag isang tao, bobo or tanga? Di ba? Nagiging katatawanan yon. Kapag ang isang tao walang alam, nagiging katatawanan siya. Foolishness. Di ba? Ang comedy, ang salitang comedy, lagi yan nakakabit sa salitang foolishness. Noong 1950s, na-invento yung mga palabas na comedy kasi pinagtatawanan nila yung mga foolishness ng tao. Kaya nga ang mga first comedy, yung mga nadadapa, di ba? Nauuntog. Ano yung mga patawan ni Charlie Chaplin, patawan ng Three Stooges. Kung naalala niyo yun, di ba, yung mga batukan, nakakatawa pagka nagbabatukan sila, nauuntog sila. Yung patawan ni Dolphy, ni Vic Soto, yung dyaryo, kung ng dyaryo, babatukan. Di ba? Yung mga katatawanan natin ay yung mga tao na walang alam. Okay? Ganun din, kapag ang isang tao ay nananalangin na hindi niya alam yung kanyang pinapanalangin, ano yun? Kaya hindi pwedeng ang tao ay manalangin na hindi niya alam yung pinagpe-pray niya. Kaya hindi totoo na yung praying in the Spirit ay hindi mo alam yung pinagpe-pray mo. Tapos nagsasalita ka ng words. That's foolishness. Kasi ang prayer, it's always what you believe and what you understand. That's why you pray. Sabi dito sa verse 24, tuloy natin, the God who made the world and everything in it belongs to the Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though needed everything. Okay? Needed anything. Since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation and mankind to live in all the face of the earth, having determined allotted period and the boundaries of dwelling place. Verse 27, ito na, 27 and 28. That they should seek God in the hope that they might feel their way toward Him and find Him. Lahat ng bagay na nangyayari sa paligid, sabi ni Paul, ay dahilan para dapat makilala ng tao ang Diyos. Di ba? Pag bumabagyo, dapat makita ng tao na may Diyos. Pag umuulan, pag umaaraw, pag humahangin ng malakas, pag sumisikat ang araw, pag gumagabi, dapat ma-realize natin na may Diyos. Dapat ma-understand natin na may Diyos, maintindihan natin. Bakit? Ito yung pinaka-conclusion sa verse 28. For in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Sapagkat kaya lang tayo nabubuhay, nakakakilos at nakakagalaw ay dahil sa Kanya. That's why even in our understanding, dapat ay yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipray. Kaya si Paul nakakapag-pray ng gano'n kasi hinahanap niya yung kalooban ng Diyos whenever he prays. Kaya nga maintindihan ninyo na ang prayer, mga kapatid, ito ako magtatapos. Ang prayer is not about us. It's about the glory of God.
Okay? It's about the glory of God. So ulitin ko sa inyo, no? Bakit ganun si Paul? Bakit ganyan siyang mag-isip? Bakit ganun siya na walang humpay manalangin? Ano number 1? Kasi God or Christ-centered yung kanyang point of view. Pangalawa, kasi thanksgiving niya o pasasalamat niya dahil sa siya ay niligtas. Pangatlo, essential kasi yan sa kanyang ministry o paglilingkod. Pang-apat, kailangan yun para to persevere o for perseverance. Pang-lima, kasi babalik si Christ. So, kailangan maging prepared. Okay? To be ready for Christ's return. Tapos, ang huli, for Him to know the will of God. Kasi imposibleng na nanalangin ka. Hindi mo alam yung pinagpipray mo. Hindi pa pwedeng ang prayer ay mindless or walang tamang kaisipan. I pray, mga kapatid, na yung ating understanding sa pananalangin ay maging tama. I hope na maintindihan nyo ito ng lubos. Okay? So, tayo na po tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa kaunawaan na patuloy mo ibinibigay sa amin sa buong series, Panginoon, ng theology ng prayer. Sa pagkaunawa namin na dapat ay naintindihan namin ang Trinity, ang pagka-Diyos mo, Ama. Ang pagiging anak ng Panginoong Hesus at ang pakikibisa o pagsama ng Santong Espiritu sa amin sa bawat araw ay dapat naming maunawaan upang makapanalangin kami ng tama. Dapat din, Lord, maintindihan namin paano man nagsimula ang prayer in the Old Testament. Ito ay hindi pansarili, Panginoon. This is to intercede, O God. And this is because they have relationship with you. Gayon din, Panginoon, na ang focus namin sa pananalangin, gaya ng tinuro ng Panginoong Hesus, ay yung aming trust sa iyo, sapagkat alam mo na, Panginoon, yung aming mga needs, O God. Kailangan namin mag-persevere sa prayer, Panginoon. At kailangan namin magpatawad ng iba. Ginagawa mong salamin, Panginoon, ng panalangin upang maging humble kami sa iyong harapan. At upang manalangin para sa isa't isa. Ngayon din, Panginoon, yung mentality ni Paul, na katulad niya, kailangan namin, Panginoon, na magkaroon ng isang godly at Christ-centered point of view. Tulungan mo kami, O Lord, na maging ganito ang aming kaisipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad ni Pablo. Magaya rin kami, Panginoon, sa Kanya. Magkaroon kami ng pasasalamat dahil kami ay niligtas mo. At maging dahilan ito upang lagi kaming manalangin, Panginoon. Lagi kami magpasalamat. Lagi namin isipin na wala kaming kakayanan, kaya kailangan naming manalangin upang magtagumpay kung saan mo kami dinadala sa paglilingkod. Tulungan niyo po kami, O Diyos, maging sa aming pagpipersevere, O Lord God. Help us to continue, Lord God. Maging sa pagbabalik mo na, maging ready kami. Tulungan mo rin kami, Panginoon, magkaroon ng tamang kaisipan. Right mind. To seek your will sa bawat sandali. I pray, Lord God, na maintindihan namin ang bagay na ito. Sa gayon, ang aming pananalangin ay mapagpakumbaba at hindi makasarili. Hindi nakasentro sa amin, kundi dahil sa iyo. Thank you, Father God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. At dalayan ko po, inilalaga ko sa iyo ang lahat ng iyong anak sa lugar na ito, na maunawaan namin lahat ang bagay na ito. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.